Nung akin pong nabalitaan itong Huwag Kang Magnakaw movement at nakita ko sa Facebook, ako ay talagang nangilabot at nakita ko na ang ating Panginoon ay gumagalaw sapagkat panahon na talaga bilang isang politiko na magkaroon ng isang tunay na paggising sa mga mamamayan upang maintindihan nila kung ano ang ibig sabihin ng pagnanakaw ng mga politikong kamukha ko. Marami po ang nagtatanong, bakit naman ako sumama dito? Ang sabi ko, sapagkat naiintindihan ko bilang naging congressman, naging vice-gobernador, kung gaano talamak ang pagnanakaw sa pamahalaan. At kung hindi po natin itong ihinto o babawasan o i-eradicate, ay magpapatuloy po ang paghihirap ng ating mga kababayan. Sapagkat sa bawat pisong nawawala, ay napakalaki po ang nawawalang pagkakataon sa mga kabataan na kailangan kumain ng 3 beses ang araw, kailangan mag-aral, kailangan magpagamot, at ang mga mahihirap na hanggang ngayon ay walang tirahan. Nakatira sa ilalim po ng mga tulay, nakatira sa bangketa, at yan po ay kagagawan po, hindi ng kakulangan ng pera ng ating gobyerno, kundi dahil sa nakaw at nawawalang salapi, dala ng ating masamang pamamahala at ng ating mga masasamang politiko. Ang akin pong pakiusap talaga, ito naman pong kampanyang ito ay hindi lamang para sa mga politiko. Ito'y para sa ating lahat. Sapagkat nung pong bata ako, lagi po ako nawawalan ng libro. At kinekwento ko sa aking magulang, ay nawawalan ako ng libro, pero sa totoo lang, hindi naman ako nawawalan. Isang uri po ng pagnanakaw yan. Hindi po ito bago. Marami po ang klase ng pagnanakaw. Nag-uwi po tayo ng coupon ba, ng ballpen sa ating mga tanggapan. Yan po isang pagnanakaw. At hanggang hindi po natin naiintindihan kung gaano kasama itong naging patakaran na ito at naging baliwala na sa ating mga mamamayan at lalo na sa mga kabataan at nakatatandang katulad ko, ay hindi po tayo magkakaroon ng isang magandang kinabukasan o isang magandang Pilipinas. Kaya ito po, samahan niyo po kami. Ito po ay para sa atin lahat, upang tayong lahat ay magsisi sa mga nagawa nating pagnanakaw, hindi lamang sa ating Panginoon, kundi sa ating mga kapitbahay, sa ating sarili, sa ating mga magulang, sa ating mga anak.